Minasang, konnichiwa. God bless you po sa inyong lahat at welcome pong muli sa ating lesson, ang lesson 14. Pero po bago po tayo magpatuloy po sa lesson 14, ina-advise ko po na sana po napag-aralan nyo at napanood yung isang video po natin na tungkol po sa ating verb form, kung paano po siya kinukuha. Kasi ang verb po natin ay may tatlong grupo. Ang bawat grupo ay may iba't iba sila ng pamamaraan kung paano po makuha ang ating verb form. Kung hindi nyo po kasi alam ang pagkuha nun, mahihirapan po kayo dito sa lesson 14 at sa mga susunod pang lesson. Ngayon po, kilalanin po natin ang una nating pattern, ang verb form kudasai. Ang ibig sabihin po niyan ay please do. Ibig sabihin, ito po ay isang pang-utos. Yung kudasai po, yan po ang ating pinaka-please. Basahin po natin ito para makilala natin ang ating verb form kudasai. This sentence pattern is used to ask or encourage the listener to do something. In this lesson, we will learn expressions for making request. Pag sinabi niyo pong request, utusan mo yung isang tao, pero po ang benefits ay nasa sayo or sa taong nag-utos. Ang encourage naman po, utusan mo siya pero ang benefits doon sa taong inutusan po ninyo. Yung ask naman po, ito po ay makikiusap ka or mag-uutos ka sa isang tao na gawin niya yung isang bagay. Pero po, ito pong pattern na to ay hindi po masyadong polite kapag tayo po ay nakikiusap sa isang tao para po gawin ang isang bagay. Hindi po siya masyadong polite or hindi siya masyadong magalang. Kaya po, ang gagawin natin para maging soft ang ating pag-uutos, kalimitan or kadalasan, ginagamitan po ito ng expression na sumimasenga. Pag sinabi pong sumimasenga, excuse me. Ilalagay po natin ito sa unahan po ng ating pang-utos. Ito po bali ang magiging panimula bago natin sila utusan. Pinaka-introduction po natin para po mag-utos sa isang tao. Mag-example na po tayo sa ating verb form kudasai. Napansin nyo po, naka-verb form kudasai lamang po ang ating pattern. Kasi po, yung ating mga sentence na gagamitin po sa verb form kudasai, ito po yung mga una pa pong lesson na may lumabas pong mga verb. Una pong lesson na lumabas ang verb ay sa lesson 4. Kaya po, babalikan po natin si lesson 4. Kung paano po tayo mag-conjugate sa lesson 4, ganun din po ang pagko-conjugate natin dito. Yung particle natin, kung ano po yung ginagamit natin, same pa rin po. Ang papakialaman lang po natin ay ang verb lang po. Kaya po wala po tayong pag-uusapan tungkol po sa mga particle at kung sa ano paman. Kasi verb lamang po ang ating gagalawin. Basahin po natin ito. Yoji ni okimasu. Gigising ng alas 4. Siguro po naalala nyo pa na ang oras natin ay particle ni. Ngayon po, gawin po nating pang-utos po ito. Yoji ni. Ngayon, si okimasu po, gagawin po natin siyang verb form. Pero bago po kayo mag-decide kung ano po ang form ni okimasu, kilalanin nyo po muna yung verb nyo. Group 1 ba to, group 2 ba to, or group 3? Ito po ay group 2. Kasi po, ito po ay kasama sa ilay ng group 2 na special. Ang rules ni group 2, tanggalin lang yung mas, palitan lang ng te. Kopyahin natin yung oki, tapos plus te form tayo. Naging yoji ni okite. Tapos, lagyan na natin yung kudasai natin. Ang ibig sabihin nito, please, gumising ka ng alas 4. Ngayon po, kung ayaw mong maging magalang ang iyong pag-uutos, tanggalin mo lang po yung please.
Tapos po, sabi kanina, para po maging soft ang ating pag-uutos, kasi po itong birthday form kudasai, hindi siya masyadong magalang, maglalagay tayo sa unahan ng sumimasenga. Ito yung pinaka-introduction natin bago tayo mag-utos. Magiging sumimasenga, yoji ni okite kudasai. Magdadagdag ka lang po dito ng excuse me. Magiging excuse me, please gumising ka ng alas 4. Next example po tayo. Ashita Nihongo Benkyou shimasu. Bukas mag-aaral ng Nihongo. Under pa rin po ito ng lesson 4 na pattern. Gawin po nating pang-utos. Ashita Nihongo o. Ngayon, si Benkyou shimasu, Group 1, Group 2, or Group 3 kaya siya. Ito po ay Group 3. Kasi po, meron po siyang noun. Ito ay to do something po. Ngayon, ang rules ng Group 3, tatanggalin lang yung mas. Pareho lang sila ng Group 2. Tanggal ng mas, dagdag or palit ng te form. Kopyahin po natin si Benkyou at yung ating shi plus te form. At yung ating pinaka-please na kudasai. Basahin po natin. Ashita Nihongo Benkyou shite kudasai. Ibig sabihin nito, please mag-aral ka ng Nihongo bukas. Para maging soft, kasi hindi masyado itong polite, lalagyan po natin ng sumimasenga. Sumimasenga, ashita Nihongo Benkyou shite kudasai. Ibig sabihin, excuse me, please mag-aral ka ng Nihongo bukas. Ngayon, kung ayaw nyo pong lagyan ng sumimasenga, nasa sa inyo naman po yun. Kasi po, pagdating naman po sa Japan, hindi naman sila gagamit pa ng ganyan sa inyo. Tatanggalin pa po nila yung kudasai. Sasabihin lang sa iyo, halimbawa po, ashita Nihongo Benkyou shite, o kaya yoji ni okite. Ganun lang po. Ngayon po, ang example natin ay manggagaling po sa pattern ng lesson 5. Ito po yung ikimas, kimas, kairimas na ang particle niya sa place na pupuntahan ay particle e or particle ni. Kapag nakita nyo po ang ikimas, kairimas at yung isa nating kimas at naandun yung place, lagi lang po ito ang particle natin. E or ni. Basahin po natin. Byuin e ikimas or byuin ni ikimas. Pupunta sa hospital. Ngayon, gawin po natin itong pang-utos. Byuin e. Ngayon po, ang ating verb ay ikimas. Ito po ay regay. Kapag nakakita ka ng ikimas, ito po ay grupo po ng group 1. Kapag ito po ay nakita nyo po mismo na sinabi po doon sa ating isang video, matik po, ang ipapalit nyo ay ite. Ikimas, ite. Byuin e, ite, at yung ating please. Itong salitang to, ito po ay isang encouragement. Siguro may sakit siya kaya sinabihan mo siya. Byuin e, ite kudasai. Ay, sorry. Ibig sabihin ay, please, pumunta ka sa hospital. May sumimasenga or wala, okay lang po dahil encouragement po yung ating sinasabi po dito. Next po, Philippine e kairimas. Ibig sabihin, uuwi sa Pilipinas. Ngayon po, pang-utos po tayo. Philippine e. Ang kairimas po, kilalanin po natin siya, Group 1, Group 2, or Group 3. Ito po ay Group 1. Kasi yung rin niya ay matigas na sa E-line. May Group 2 po tayo na E-line pero hindi po kasama doon si kairimas. Kopyahin po natin yung hindi kasamang tatanggalin. Yung ri, ang ipapalit po sa kanya, nasa grupo po ng ichiri. Ichiri te. Chisaitsu at te.
kaya magiging kaite. Philippine kaite at kudasai. Ibig sabihin, please, umuwi ka sa Pilipinas. Philippine kaite kudasai. Ngayon, kung walang please, Philippine kaite. Ngayon, kung mayroon kang ilalagay dito sa una na sumimasen ga, wala pong problema. Kahit ito naman po, lagay nyo, wala naman pong problema. Hindi ko na lang po siya ilalagay. Ang sunod po natin example ay manggagaling naman po sa lesson 6, tamago kaimas. Ibig sabihin po, bibili ng itlog. Gawin po natin pang-utos po ito. Tamago o. Ngayon, ang kaimas, kilalanin po natin. Group 1 po ba siya? Group 2 or Group 3? Ito po ay Group 1 kasi nasa E-line. Hindi po siya kasama sa special ng Group 2 na E-line. Kopyahin po natin yung ka kasi hindi siya kasamang tatanggalin. Yung I po, ang kagrupo niya sa Group 1 natin ay ichiri, ichirite. Kaya chisaitsu at te ang ipapalit natin sa i, kaya naging katte, katte. Tamago, katte, at yung ating please na kudasai. Tamago, katte, kudasai. Please, bumili ka ng itlog. Ngayon po, kung gusto nyo pong lagyan dito ng sumimasen ga, para maging soft ang pag-utos nyo, wala pong problema. Lagyan po natin. Sumimasen ga. Sumimasen ga. Tamago kate kudasai. Excuse me, please, bumili ka ng itlog. Next po. Hong o yumimas. Ibig sabihin, magbabasa ng libro. Gawin po natin pang-utos. Hong o. Tapos yung yumimas ay group 1. Kasi po, nasa E-line. Kasi ang group 1 natin ay E-line po lahat ang katabi ng mass form. Kunin po natin yung yo. Yung mi, ang kasama niya po ay mi bini. Mi bininde. Ibig sabihin, ang ipapalit natin ay inde. Kaya naging yonde. Hon o yonde kudasai. Please, magbasa ka ng libro. Hong o yonde kudasai. Kung walang kudasai, walang please, hong o yonde, magbasa ka ng libro. May sumimasen ga dito sa unahan, wala pong problema. Ang sunod po nating pattern na gagamitin para kay kudasai ay lesson 7. Basahin po natin, naifude ringo kirimas. Kung naalala nyo po, yung ating tools ay particle de. Ang ibig sabihin po nito, maghihiwa ng apple gamit ang kutsilyo. Gawin po natin pang-utos. Naifude ringo. Ngayon, ang ating verb ay kirimas. Kilalanin po natin siya. Group 1, Group 2, or Group 3. Ito po ay Group 1 kasi E-line, ri. Ang tatandaan nyo lang po talaga, yung special po ng Group 2 na E-line. Kasi ilan lang naman po yun para hindi po siya mamix dito kay Group 1. Ngayon po, kunin po natin yung ki kasi hindi siya tatanggalin. Yung ri po, kagrupo po siya ng ichiri, ichirite. Kaya po, chisaitsu at te ang ipapalit natin dito. Naging naifude ringo kitte at yung ating pinaka please na kudasai. Ang ibig sabihin na po nito, please hiwain mo ang apple gamit ang kutsilyo. Ngayon po, kung maglalagay po kayo dito sa unahan ng sumimasen ga, wala pong problema para maging soft po. Lagyan po natin ng sumimasen ga. Sumimasen ga, naifude ringo kite kudasai. Ibig sabihin, excuse me, please hiwain mo ang apple gamit ang kutsilyo.
Punta po tayo sa susunod. Nihongo Sheimas, ibig sabihin, magtuturo ng Nihongo. Gawin po natin siyang pang-utos. Nihongo Ngayon po, yung Usheimas, kilalanin po muna natin siya. Ito po ba ay Group 1, Group 2, or Group 3? Ito po ay Group 2 kasi po mayroon po siyang A-line. Malambot po. Ibig sabihin, mas lang po ang ating tatanggalin kasi Group 2 po siya. Sulat po natin ang Ushei. Tapos yung ating pamalit na te form, Nihongo Usheite, at yung Kudasai. Itong pangutos na to, ito po ay isang request. Para sa iyo po ang benefits. Nihongo Usheite Kudasai. Ibig sabihin nito, please, turuan mo ako ng Nihongo. Lagyan po natin sa unahan ng sumimasenga. Basahin po natin. Sumimasenga, Nihongo Usheite Kudasai. Excuse me, please turuan mo ako ng Nihongo. Ngayon po, ang example natin ay manggagaling po sa pattern ng lesson 11. Ito po yung may quantity or bilang. Mikan o yotsu kaimas. Ibig sabihin, bibili ng 4 na orange. Gawin po nating pang-utos. Mikan o yotsu. Pambilang po sa bagay ang yotsu. Ngayon po ang kaimas, kilalanin po natin siya. Kung Group 1, Group 2, or Group 3. Ito po ay Group 1 kasi E-line. Kunin po natin yung ka kasi hindi po siya kasamang papalitan. Yung I po, kagrupo niya po ay ang ichirite. Kaya po ito ay magiging kate. Mikan o yotsu kate. At yung ating please, kudasai. Ibig sabihin, please, bumili ka ng 4 na orange. Ngayon po, kung gusto nyo maglagay po dito ng sumimasenga, wala pong problema. Mangyayari po, sumimasenga, mika no yotsu kate kudasai. Ibig sabihin po dito, excuse me, please bumili ka ng 4 na orange. Example pa po tayo, kono hong o nikai yumimasu. Ibig sabihin po nito, itong libro 2 beses babasahin. Gawin po nating pang-utos. Kono hong o nikai. Tapos yung yumimasu po, ito po ay Group 1, Group 2, or Group 3. Ito po ay Group 1 kasi E-line po ulit. Kunin natin yung yo. Ngayon yung mi, kagrupo niya ay ang mi bini, mi bininde. Ibig sabihin kay hindi natin siya ipapalit. Kono hong o nika yonde kudasai. Ibig sabihin, please, itong libro ay 2 beses mo basahin. Ngayon po, kung maglalagay ka ng sumimasenga, wala pong problema. Sumimasenga, kono hong o nika yonde kudasai. Excuse me, please, itong libro ay 2 beses mo basahin. Ngayon po, ang example po natin ay manggagaling po sa lesson 13. Ito po yung purpose of going na katatapos lang po nating lesson. Basahin po natin ito. Ginko e okani o kai ni ikimasu. Ito po yung pinaka-purpose po nila. Magpapapalit ng pera. Ito po ay kaimas. Tinanggal ang mas kasi po sa rules po ng purpose of going, yung pinaka-purpose tatanggalin po yung mas. Ang ibig sabihin po nito, pupunta sa bangko para
magpapalit ng pera. Gawin po nating pang-utos. Ginko okane o kai ni. Yung ikimas, matik na po pag nakakita ng ikimas. Ito po ay regay natin sa group 1. Ikimas, ite. Tapos yung please natin, kudasai. Basahin po natin. Ginko okane o kai ni ite kudasai. Ibig sabihin po, please, lagyan nyo lang po yun ng please. Please, pumunta ka sa bangko para magpapalit ng pera. Sulat po natin. Please, pumunta ka sa bangko para magpapalit ng pera. Ngayon po, kung gusto niyo pong lagyan dito ng sumimasenga, wala po uling problema. Magiging sumimasenga, ginko okane o kai ni ite kudasai. Excuse me, please pumunta ka sa bangko para magpapalit ng pera. Ang next example po natin ay Dipato kaimono ni ikimas. Pupunta sa department store para mamili. Itong purpose natin, ito naman po ay noun. Yung tinatanggal po yung shimas. Gawin natin pang utos. Ay, wala palang teng-teng. Dipato kaimono ni ikimas. Pareho lang po. Ikimas, ite. Tapos yung kudasai. Ibig sabihin nito, please, pumunta ka sa department store para mamili. Basahin po uli natin. Dipato kaimono ni ite kudasai. Please pumunta ka sa department store para mamili. Ngayon, yung sumimasenga, nasa unahan lamang po. Ngayon po, ang example po natin, ang verb po natin ay nanggaling po sa lesson 14. Pero po, yung paraan po ng paggagawa ng sentence, ito po ay nanggaling din po doon sa mga nauna nating pattern. Basahin po natin ang una, kanji o oboimasu, ibig sabihin, magsasaulo ng kanji. Gawin po nating pang-utos. Kanji o. Ngayon, ang oboimasu, kilalanin po natin. Group 1, Group 2, or Group 3. Ito po ay Group 2 kasi naka-align. Ibig sabihin, tatanggalin lang natin yung mas. Kopyahin po natin ang oboy. At yung mas, papalitan natin ng te form. Kanji o oboite. At yung ating please na kudasai. Basahin po natin. Kanji o oboite kudasai. Please, magsaulo ng kanji. Or sumimasenga. Kanji o oboite kudasai. Next po. Mo sokoshi yokuri hanashimasu. Pag sinabi pong hanashimasu, magsasalita. Yung yokuri po, slowly or bagalan or dahan-dahan. Ang sokoshi, kaunti. Kapag nilagyan ng mo, parang pa. Mo sokoshi, kaunti, pa. Ngayon, ang ibig sabihin po nito, mo sokoshi yokuri hanashimasu, babagalan pa ng kaunti ang pagsasalita. Ngayon po, magre-request po tayo kasi masyadong mabilis, hindi natin maintindihan. Ang sasabihin natin, mo sokoshi yokuri. Ngayon, si hanashimasu po, kilalanin natin. Anong grupo po ito? Group 1, Group 2, or Group 3? Hindi po ito Group 3 kasi may shimasu po, diba? Pero hindi po siya Group 3. Kasi po, ang Group 3, kailangan mayroong noun. Ang hana, hindi naman po siya sports, hindi naman po siya games, hindi rin po siya gatherings or events at to do something. Ito po ay Group 1. Kaya bago nyo po pagdesisyonan kapag nakakita ng shimasu, kilalanin nyo po muna.
Ngayon, dahil siya ay group 1, ito po ay papalitan natin. Kopyahin po muna natin yung hana. Tapos yung shi, ipapalit daw po siya sa shite. Tapos po yung ating kudasai. Basahin po natin, Mosokoshi yokori hanashite kudasai. Ibig sabihin, please, bagalan pa ng kaunti ang pagsasalita. Ngayon, lagyan nyo po dito ng sumimasenga para maging smooth po yung pag-request po ninyo. Halimbawa po, sumimasenga, Mosokoshi yokori hanashite kudasai. Excuse me, please pakibagalan pa ng kaunti ang pagsasalita. Magagamit nyo po ito dahil gamit na gamit ko po ito sa Japan. Example pa po tayo. Pasopoto o misemas. Ibig sabihin, ipapakita ang passport. Gawin po nating pang-utos po ito. Ngayon po, si misemas nating verb, kilalanin natin. Group 1, Group 2, or Group 3. Ito po ay Group 2 kasi nakase, malambot lang po yung sa niya, naka-E-line. Ang rules ng Group 2, tanggal mas lang po. Kopyahin natin yung mise at plus te form. Pasopoto, mesete, at yung ating please na kudasai, lagay lang natin. Ang ibig sabihin po nito, please, patingin ng passport. Or, please, ipakita mo ang passport. Alin man po sa dalawa. Ngayon po, kapag sasagot ka, halimbawa sinabihan ka ng pulis na paspoto, mistake kudasai. Ngayon sasagot ka sa kanya ng hi, dozo. Ibig sabihin po nito, opo, heto. Yung dozo po, ito ay ginagamit kapag mayroon ka pong inaabot or binibigay. Sasabihin mo lang, hi dozo or hi dozo. Kapag po mayroon ka pong inaalok sa kanya, basta po mayroon kang inaabot or binibigay, pwede nyo pong sabihin, hi dozo. Basahin po natin, pasapoto mistake kudasai. Hi dozo.